Aya's POV. Kanina pa nakamasid si Aya sa kanyang screen monitor. Nakita niya na pumasok sa loob ang nag-iisang taong nasa labas kanina. Nasa loob pa rin ng pamamahay niya ang ilang lalaki na hindi niya sigurado kung may mga buhay pa matapos atakihin ni Lucas. Nagpasya na siyang lumabas sa silid na kinaroroonan niya bago pa man makaakyat ang taong inaasahan niyang paparating. Nagpasya siyang lapitan ng mga bangkay na nakakalat sa kanyang sahig upang i-check kung buhay pang mga ito. Naaramdaman pa niya na may mga pulso ito. Marahil ay nawalan lang talaga ng malay. Nagkaroon siya ng hinala sa mga ito kaya mabilis niyang inililis ang manggas ng mga suot ng mga ito. At nakita nga niya muli ang pulang tattoo ng Pentagon. Aya, tawag ng papasok na tinig sa kanyang silid. Kaagad siyang tumayot lumingon sa taong dumating. Oh God, thanks. You're okay. I thought. Puno ng pag-aalalang sabi nito na bahagya niyang kinatawa. Hey, okay lang ako. Okay lang naman ako, kuya. Mabilis na putol niya sa sinasabi nito. What happened? Bakit narito mga to? Kilala mo ba to sila? Nito nagsimula nang i-check ang ilang pagkakakilala ng mga ito. Actually, hindi nga rin eh. Basta nila silang pumasok ng tahimik at walang pasabi. Hindi ko rin alam kung anong pakay nila dito. Do you have a tie? Wala eh. Anya. Nilibot niyang mga mata sa nagkalat na gamit sa loob ng kanyang silid. I think they are looking for something. Anito. Maya-maya pa. Give me that ribbon. Anito sabay turo sa gawing gilid. Pinulot niya yun at tinabot dito. I don't know, but maybe you're right. Hinalungkat nila lahat ng gamit ko. Tinali ng kuya niya mga kamay ng mga lalaking walang malay. Wait, what are you doing here anyway? Just to check you. Maikling tugon nito na hindi siya tinapunan na kahit kaunting sulyap. Patuloy ito sa pagsiyasat sa katawan ng mga lalaking naroroon. To check on me? At kailan ka pa natutong lumabas at i-check ako ng ganito kaagang oras, aber? Aniya sabay tirik ng mga mata sa ere. Natawa ito ng bahagya sa naging reaksyon niya. If I told you, maaring hindi ka rin naman maniwala. Remember, nangako ako noon kina Itay at Inay na alagaan at babantayan kita palagi. So, yun naman ang ginagawa ko. I know that, pero paano mong natunugan na nandito mga taong ito? Dudang tanong niya sa kapatid. Meron ba akong dapat malaman pa, kuya? Of course nothing. Anito. Anyway, matanong ko lang din. Nakita ka ba ng mga to? O ng kahit na sino sa mga pumasok dito? Hindi. Mabuti at kaagad ako nakapagtago sa cabinet ko. Dahilan niya sabay talikod dito. Sa cabinet? Mabuti naman hindi ka nakita. Pero sigurado ka bang wala talaga nakakita sa'yo dito kahit isa? Paniguro pa nito. Wala nga talaga. Pero mahalaga pa ba yun? Pasalamat na lang tayo na walang nakakita sa akin. Maybe I'm just lucky today. Kung hindi baka mas malala pa ritong nangyari. Anya. Yeah, kanina bago ako pumasok. May nakita ko sa labas na nag-iisang lalaking galing dito. Maganda lalaki at matangkad. Anito ng tinutukoy ay si Lucas. Sigurado ba talagang hindi kayo nagkita? Hindi nga talaga. Hindi ka rin naman makulit, no? Biro niya. Anyway, kilala mo ba yung lalaki na yun at kung magka-imbestiga ka sa akin ay wagas? Ha? Hindi rin. Mabilis na tanggi nito. Ang mabuti pa, dito ka na lang. Hihingi lang ako ng tulong para linisan ng mga kalat na to. Kanino ka hihingi ng tulong? Gabi pa? Sa mga kaibigan ko? Hindi na kailangan. Pwede naman akong tumulong dito. Sigurado ka? Paniniyak nito. Oo naman, ano bang gagawin natin sa mga to? Aniya sabay nguso sa mga lalaki nakahiga sa sahig. We just tie them all. Para maya-maya lang ay may padampot natin sila lahat sa mga pulis. Nilapitan nitong isa at hinila palabas ng silid. Yung mga gamit nila, ibigay mo sa akin lahat para maipasa natin sa mga pulis lahat yon. Okay. Pinagtulungan nilang mga lalaking mailabas at maitali ang sama-sama para hindi makatakas. May ilang nagkamali na nang tinanong nila sa kung sino ang nag-utos sa kanila pero hindi umamin. Nang matapos ay kaagad na tumawag si Buboy para ipadampot ang mga ito. Ngunit hindi alam ni Aya na hindi naman talaga mga pulis ang kumuha sa mga ito kung hindi tauhan din mismo ni Lucas para mapaamin ang mga ito. Dinala nila ito sa isa sa kanilang safe house. Matapos na masigurong maayos na muli sa kanyang unit ay nagpaalam na rin ng kanyang kuya. Mas mabuti siguro kung lumipat ka na rin ng unit. Hindi ka na rin safe dito. Hindi na kailangan kuya.
Matanda na ako at kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Hindi naman palaging dapat nakadepende ako sa'yo. Tumalikod siya rito upang hindi nito mahalatang pilit lang niyang tinatagong totoo dahil wala naman itong alam sa maibang kakayahan niya bilang vigilante at sa kanilang grupo. Lingid din kay Aya na sadyang nililihim sa kanya ng kanyang kuya ang kaugnayan nito kay Lucas dahil siguradong magtatanong ito. Mas mabuti na ring walang alam ng kahit tanong tungkol sa kanya si Aya para hindi rin ito mapahamak. Kapag nalaman nitong patuloy din siyang naghahanap sa mga taong pumatay sa magulang nila, ay hindi malayong makisali ito. Ngunit palaisipan din dito kung paano natuntun si Aya na mga taong ito. Napansin din ni Buboy ang mga tattoo ng mga ito at alam niyang ito ang grupo na palagi nagpapasakit sa ulo ng kanyang boss ngayon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw sa kanila kung sino totoong namumuno sa mga ito. Isa pa rin sa tinatrabaho nila ay ang nalamang walang bangkay ng alias Lucif na nakita sa abandonadong gusali kung saan sumabog. Hanggat wala silang nakikitang pruweba na bangkay na nga ito ay hindi pa rin sila titigil. At ang mundo niya ngayon ay hindi niya hayaang malaman ng kanyang kapatid. Kilala niya si Aya. Pursigido ito na makilala mga taong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang. At ang bagay na yun ang iniiwasan niya, hindi niya hayaang mapahamak ito. Hindi niya alam kung paano nalaman ng kanyang boss na si Lucas sa mga taong namasok sa bahay ng kapatid. Ngunit nang kaagad itong umalis ng bahay ay palihim niya itong sinundan. Nakita niyo kung paano ito nagapi ang mga kalaban sa labas at umuwing maayos pa rin. Nakatanggap siya ng tawag dito bago ito umalis ng unit ni Aya para linisan ng unit sa pag-aakalang wala si Aya doon. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin kay Aya na itong amo niya at pinapahanap siya nito. Nais din niya na lumipat ito dahil kilala niya ang amo niya. Tsak nababalikan nito si Aya para kamustahin at hindi malayong magkita ang dalawa. Hindi rin naman alam ni Buboy na ilang beses na nagkita ang dalawa. Kahit na, dapat pa rin nating isipin na pwede kanilang balikan ulit dito, lalo na sa nangyari. Sa palagay ko, hindi isang maliit lang na taong nakabangga mo. Hindi sila mangangahas na harasin ka dito kung walang mabigat na dahilan. Kailangan nating mag-ingat palagi, hindi para sa sarili natin, kundi para sa mga mahal natin. Kailangan mong lumipat para hindi ka nila ulit masundan. Hindi kami palagi nandito sa tabi mo. Gusto mo bang patuloy na manganib ang buhay mo? Alalahanin mo, iisa lang ang buhay natin. At alam kong gusto mo pang makasama na matagal ang kambal. Pakiusap, kahit para naman sa kanila, sundin mo sinasabi ko. Base sa mga tatak ng mga taong yun, isa silang malaking banta sa buhay mo. Paano mo nalaman yan? Hindi ka naman detective, hindi ba? Biglang tanong niya. Kitang-kita niya kung paano naging mailap ang mga mata ng kapatid sa kanyang tanong at tumalikod dito sa kanya sandali. Hindi lang kasi ilang beses ko nakita sa balita mga krimen na kinakasangkutan ng mga taong yan na may ganyan tatak. Halos araw-araw ko silang naririnig at napapanood sa kahit saang balita. At ayaw ko naman pati ang tahimik mong buhay ay guluhin pa rin nila. Hindi mo masasabi na palagi may taong nasa likod mo para tulungan ka. Kaya kailangan din nating magdoble ingat. Hayaan mo kuya, pag-iisipan ko. Ani ang nakangiti. Tila naman nakaramdam ng relief ang kapatid sa kanyang sinabi kaya nakahinga ito ng maluwag. Lumapit ito sa kanyang kinaupuan at niyakap siya. Salamat at sana mapapayag kitang gawin yan. Salamat din sa iyo kuya sa lahat ng tulong. Wala yun, ang mahalaga hindi nawala ng inang mga pamangkin ko. Dahil lamang sa matigas ang ulo, natatawa nitong tugon. Kuya naman, biro lang naman, pikon ka agad. Never mo naman pinasakit ang ulo ng kuya. Kainis ka. O paano, uuwi na muna ako. Yung bilin ko ha, pag-isipan mo. Oo na nga, ingat ka. Ikaw din, bye. Bye. Aniya, sabay kaway dito. Nang wala na ito ay mabilis niyang hinugot sa kanyang bulsa ang phone na nakuha niya kanina sa isang lalaki na may tinawagan. At dahil abalang kanyang kuya sa mga lalaki, mabilis ay naitago niya ito ng palihim. Kahit naman siguro pa paano ay may makukuha siya doong importante. Kaagad niya yung binuksan subalit may password ito kaya sumakit tuloy ang ulo niya na mag-isip kung paano yun mabubuksan. Nakailang subok na si Aya pero mabuksan ang phone ng kanyang hawak subalit na natiling nakalak yun. Kaya minabuti niyang ipasa na lamang kay Kay. I have something to give you. Meet me tomorrow. Sure, ano ba kasi yan? Curious na tanong nito. You will know, Ania. Anyway, I had a plan on how to get closer to Lucas. I think may malaki siyang maitutulong sa atin in the future.
So, seryosohan na talagang pakikipaglapit mo dun sa tao? May I remind you, he is not an ordinary man. Marami siyang mga katangian na pwedeng makahulugan mo ng loob. And also, single pa yung tao. Wala namang masama kung ma-fall ka man sa kanya. But be careful, kilala mo naman kung anong klaseng tao siya. Paalala nito sa kanya. I know, but I need to try better than nothing. Yeah, you're right. So good luck to you, girl. Anito. Kung sa bagay, Lucas is a good catch. Anito na sinabayan pa ng halakhak sa kabilang linya. Napailing na lamang siya sa sinabi nito. By the way, I need to hang up. Paalam niya. Okay, bye. At nawala ng linya. Pahilatan niyang binagsak ang kanyang katawan sa malambot na kama. Matagal na nakatitig ang kanyang mga mata sa puting kisame na tila naghahanap doon ng sagot. Maya-maya may mga ngiting pumaskil sa kanyang mga labi sa ideyang naisip niya kung paano mapapalapit kay Lucas at mas makikilala pa ito ng gusto. Alam niya na hindi naman mahirap pakibagayan ito dahil kahit medyo parang asa't pusa sila, kapag nagkakatagpo ay ramdam niya na may kahinaan din ito lalo na sa maliliit at ordinaryong tao. Flashback. Paglabas nila mula sa kinainang restaurant, nagpasya silang maglakad-lakad muna sa isang malapit lang na park. Kagaya na ipinangako niya na babawi rito dahil sa ilang ulit na pagkakaligtas nito sa kanya. Thank you nga pala sa pagkakabalik ng weapon ko. Hindi ko naman magagamit yan. Besides, mukhang mas kailangan mo yan. Anyway, pulis ka ba or maybe an army? Natawa siya. Of course not, para lang sa protection ko to. Dahilan niya and... What about Mr. Chua? Siguro kalimutan mo na lang yun. Let's say, I'll just defend myself. Patango-tango sabi nito. Maya-maya, hindi sinasadya na may isang pulubing lalaki na hindi pa naman katandaan ng kanilang nadaanan na tumihingi ng kaunting tulong. Napansin nila pareho ang lalaki at dahil may bitbit siyang pagkaing binili nila sa isang nadaanang cart, nagpa siya si Ayang iabot yun sa matanda. Pasensya na sa kaunting tulong ko, pag namutan mo na. Aniya. Naku, salamat ining. Pagpalain ka ng ama. Mangiyak-ngiyak na sabi ng matanda. May kasama ka ba? Gabi na pero nandito ka pa rin. Singit na tanong ni Lucas. Nakita niyang dumukot sa kanyang bulsa si Lucas at kumuha ng ilang lilibuhin sa wallet nito. Maya-maya inabot yun sa lalaki at tinanong ang pangalan nito tirahan. Wala na akong bahay. Diyan sa mga rest house niyan ako nagpapalipas ng gabi. Salamat nga pala dito sa tulong niyo. Sabi ng lalaking pulubi. Hayaan niyo, hindi pa itong huli nating pagkikita. Promise, babalikan ko kayo rito. Naku, salamat po sa inyo sir. Kaibutin niyo po. Wala po yun, sagot ni Lucas at bahagyang tinapik ito sa balikat bago nila iniwan. Ilang araw lang nang muli niyang binisita ang lugar at nalaman mula sa caretaker ng park na may mga taong tumulong ditong umano'y bibigyan nito ng trabaho at bahay. Sa kanya naalalang sinabi ni Lucas sa matanda. Hindi pa itong huli nating pagkikita. Anito, naiisip niya na baka itong taong tumulong sa matanda na magkaroon ng trabaho base sa description na binigay ng caretaker. Nag-half day lang si Aya sa kanyang jewelry shop ng araw na yon. Kaagad siya nagtungo sa restroom para mag-retouch. Nag-apply lamang siya ng manipis na makeup at lipstick. Natural foundation din ang kanyang ginamit. Dahil hindi naman siya masyadong magarbo pagdating sa pag-aayos, sinipat niya suot na pink halter dress kung tama na. Nang masiyahan sa sarili saka pa lamang siya tuluyang lumabas. Kagabi, habang hindi siya dinadalaw ng antok ay nagpa siyang magpasa ng isang business proposal sa kumpanya ni Lucas sa pag-asang mabibigyan nito noon ng pansin. Hindi naman niya in-expect na sa ganong kabilis na panahon lamang ay mapagbibigyan nito ang kanyang hiling. Kanina, habang abala siya sa pag-check ng ilang item niya sa shop na bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa opisina ni Lucas at nag-inform sa kanya para set ng appointment nila. Pumayag kaagad siya na ngayon ding araw na yun para sa kanilang meet-up. Buo ang confidence sa kanyang sarili na umalis sa kanyang shop si Aya at tinungo ang restaurant na sinabi sa kanya. Alam niya nang makukuha niya ang deal na ito. Kung kinakailangang maghanap siya ng maraming dahilan para mapagtanggupan yun ay gagawin niya. Pagbaba sa kanyang sasakyan ay sandali po muna siyang sinipat ang kanyang wristwatch para tingnan ng oras. 5 minutes bago pantak ng oras na napag-usapan nila. Hindi na masama kung maghihintay man siya ng kaunting oras pa. Tsak naman na siguradong magpapaka-VIP pang kanyang kausap at malamang na malate. Pagpasok niya sa entrance ng restaurant ay kaagad na umikot ang kanyang tingin sa lahat ng taong naroon.
Halos wala na ring space para sa 2 tao dahil sa dami ng customers sa araw na yun. Napansin ni Aya ng isang staff ng restaurant at nilapitan. "Welcome, ma'am." Bati kaagad nito nang makalapit sa harapan niya nang sinabayan pa ng tango. "How may I help you?" I am looking for a vacant table good for 2. I have an appointment with Mr. Lucas Montago. A minute from now." Ani ang nakangiti sa babae. "Oh, Mr. Montago is expecting you right now, ma'am. Just follow me and I'll take you to him." At muli itong tumalikod sa kanya at naglakad. "Really? He's here already?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa babae. Ang buong akala pa naman niya ay ito pang magpapahintay sa kanya. Hindi niya inaasahan na mas maaga pa pala ito sa kanya. Kaagad na sinundan niyang babaeng naglakad palayo. Nilampasan pa nilang lahat ng customer na naroon at binaybay ang isang pasilyo. Binuksan itong isang pinto at bumungad sa kanyang malamig na ambience sa loob. Magandang mga disenyo at malayo rin naman sa estilo ng isang opisina. Tila ito isang silid para sa mahalagang okasyon kagaya ng anniversary o kasal. May kalawakan din ng silid. Akala niya ay yun ang pupuntahan nila. Sa kanan nito ay may isa pang pintong binuksan ng babae. Bumungad sa kanya isang silid na malaromantiko naman ang estilo. Medyo dimang lightning doon. Sa pinakagitna nito ay naroon ang nag-iisang mesa na may 2 upuan at isang bote ng red wine at 2 kupita. Ngunit wala siyang makitang kahit isang anino ng taong naroon. Lumapit sila doon at nakangiting minostro ng babae ang lamesa para maupo siya. "We're here, ma'am. You may take your seat." "I thought Lucas was here. Where is he then?" "Maybe he's just out for a while, ma'am. And your food will be followed in a minute." Anito sabay muling tumango. "If you need something, just press the button and someone will answer for your concern." Anito sabay turo na isang maliit na bagay na nasa gawing gilid ng mesa. Okay, thank you." Aniya at naupo. Iniwan siya ng babae at hindi naman niya naiwasang humanga sa paligid at magandang pagkakadesign nito. Habang abalang kanyang mga mata, sa pagmamasid sa paligid ay hindi niya namalayang nasa harapan na pala niya si Lucas. You're on time, Miss Guevara, ha?" Anito sa formal na tinig. You're here, Mr. Montago. I've heard that you're much earlier than me, getting in here." Ani at kaagad na tumayot naglahad ng palad sa lalaki. "Nice to meet you, Mr. Montago," formal niya sabi. "Oh, my pleasure." Anito tinanggap ang palad ni Aya sabay ng marahang pagpisil dito. Lihim na napakislot si Aya sa hindi inaasahang ginawa nito. Kasabay din itong mabilis na paggapang ng init mula sa kanyang palad patungo sa kanyang buong katawan. Mabilis niyang inagawang palad dito kasabay ng bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. "Anyway, thank you nga pala sa pagpapaunlak mo ngayon." Aniya sabay na muling naupo. Kaagad na dinampot ni Lucas ang bote ng red wine at nagsalin sa 2 kupita. Inabot nito sa kanyang isang kupita. "Actually, na-impress naman ako sa proposal mo. That's made me think about it." Cheers nito. Kaagad na tinanggap niyang alak. "Cheers!" Nakatatlong shot sila ng red wine habang nag-uusap bago pinindot ni Lucas ang buton. Itinuro sa kanya ng babae kanina at pinaserve ang kanilang pagkain. "So, how long you've been in the business industry?" Tanong ni Lucas. "Almost 6 years. Impressive. In a very short time, you're growing bigger now." "You think so?" Natatawang Aniya. Paunti-unti ay naramdaman niyang tila mag-aana pala itong kausap at sa unang pagkakataon din ay hindi niya ito nasinghalan na kagaya ng dati. Or maybe gusto lang talaga niyang ma-impress ito para pumasa ang kanyang bagong proposal dito. Kahit ano pa man yun, binaliwala na rin niya ang mahalagay magawa niyang makalapit dito. Isang art gallery ang nilipat niya rito dahil hindi niya sigurado kung papayag ito. At dahil isa siya sa mga nag-sponsor sa mga batang cancer patients and disabled, naisip niya na magkaroon ng isang art gallery na siyang paglalagyan at magsisilbing auction hall para sa mga sariling gawa ng mga batang ito. Ang lahat ng kanilang kikitain mula sa pagdidispose ay mapupunta at magagamit pa rin ng mga bata. Magkakaroon din ito ng sariling website para hindi lamang pang-local, hindi maging worldwide at mas malaking demand. Nakikitain nila para magsilbing pondo sa mga batang nangangailangan. You have a good heart for them. So tsak naman natatangkilikin niya ng mga marami. Isa pa, it's their way para kahit sandali ma-express nilang kanilang feelings. Or baka nga maski makilala pa sila someday. Who knows? Yeah, we can't tell how long we live. Especially for those kids who was a cancer patients.
At least, sa ganitong paraan, maramdaman nilang mahalaga at may maiwan pa rin sila sa mundo. Madamdaming pahayag ni Aya. Well, in that case, I can approve your proposal. We'll working on it as soon as possible. Anito nakangiti. Really? Hindi makapaniwalang bulalas niya. Oh, thank you. Paniguradang magiging masayang mga bata. Yeah, I'm sure they are. Let's eat and celebrate for our new partnership. Anit at muling sinalinan ang kanilang mga kopita. Hindi na malay ng dalawa ang oras. Naaliw sila sa pagkakwentuhan sa ilang mga bagay tungkol sa kanilang success. Hindi rin nila namalayan na tuloy-tuloy din silang umiinom. Saka pa lamang nag-lie low si Aya nang makaramdam siya ng hilo dala ng nainom na alak. Sandali muna siya nagpaalam para mag-refresh. Excuse me, I'll just go to the restroom. Aniya, sure, go ahead. Naghilamos at nag-retouch siya ng kanyang makeup. Sandali pa muna niya tinitigan ang sarili sa malapad na salamin bago napangiti at napailing. He's so cool. Bulong niya sa sarili. Hindi niya inaasahan na mapapahaba ng ganun ang kanilang pag-uusap ni Lucas. Magaan naman pala itong kausap at ngayon lang sila nag-usap na hindi niya ito natarayan. Well, it's a good start for our new business. Aniya muli sa sarili. Matapos na makapag-ayos ay kaagad rin siyang nagpasyang bumalik sa kanilang mesa. Habang nasa hallway, biglang tumunog ang kanyang phone kaya sandali siyang napahinto sa paglalakad. Hello? Ma'am, may isang customer po dito sa shop na hinahanap po kayo. Gusto daw po niya kayong makausap ngayon din. Parang galit pa nga po eh. Tinig ng kanyang assistant sa kanyang jeweler shop. Tungkol daw saan? Kunot noon ang tanong niya. Ayaw pong sabihin ma'am eh. Basta kayo daw pong kailangan niya makausap. Mukhang maayos naman po itsura niya at babae. Nagpipilit po kasi siya kanina. Pero hindi naman po hinayaan ng guard na makapasok sa loob ng shop. Baka na po kasi manggulo. Okay, sige. Pakihintay na lang ako at pakisabi na rin dun sa taong darating ako. Okay? Okay po ma'am. Noted. O siya, sige bye. Bye. Kagad na muling ang pinapatuloy ang paglalakad. Nakita niya habang palapit sa mesa nila na abala si Lucas sa kausap nito sa kabilang linya. I'll call you later. Bye. Ani Lucas at kagad na pinatay ang linya. Lumapit si Aya sa kanilang mesa at naupo. I think I need to go. May emergency kasi sa shop and I need to be there as soon as possible. Naniya. Ganun ba? O sige, hatid na kita. Alok nito. Kagad itong tumitakmang alalayan pa siya. Hindi na kailangan. May sasakyan naman akong dala. Tanggi niya. Okay lang. Ipapahatid ko na lang sa unit mo sasakyan mo. Let's go. Anit at inalalayan pa siya sa siko. Okay lang talaga. Salamat na lang. Maybe next time na lang siguro. Saka baka maabala pa kita. Isa pa, I need to be there. Baka kung anong emergency ang meron doon. I insisted, so don't worry. Saka paano magiging successful ang bago nating partnership kung sa ganitong maliit na bagay lang ay magtatalo pa tayo, right? Napailing na lang si Aya. Mukhang wala na nga siyang magagawa sa pamimilit nito. Okay, it's up to you. Sukong sabi niya at nagsimula na maglakad palabas ng restaurant habang nakasunod sa kanya si Lucas. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan at masuyo siyang inalalayan sa siko habang sumasakay. Hindi rin niya maiwasang lihim na ma-impress sa nakitang gestures nito. Lihim din siya napakislot dahil sa kakaibang init at kilit niyang hatid sa kanya ng sistema na simpleng pagkakalapat ng mga palad nito sa kanyang balikat. Kaya pa simplit marahan niyang binawi ang braso rito. Thank you, at tipid na ngumiti. Welcome. Anyway, why didn't you get a personal driver? Anito habang minamaniobra ang sasakyan palabas ng parking area. No need. Hindi naman ako yung tipo ng tao kung saan-saan pa ikot-ikot. Bahay at sa shop lang naman ang palagi kong pinupuntahan. So bakit pa ako mag-hire ng driver? Natawa ito ng bahagya at napailing. You're living alone at wala naman siguro masama kung kumuha ka ng bayaran mong driver. Sa laki ba naman ng pasok na pera sa negosyo mo? Si Aya naman na natawa. No need. Para sa mga taong sobrang abala ng mga yun. Anito, hindi nito alam na talagang wala siyang balak na kumuha na sariling driver dahil sa ayaw nitong malantad ang totoong siya. Naku, hindi ka rin naman kuripot no? Natatawang biro nito kay Aya. Hindi rin naiwasan ni Aya ang matawa sa sinabi nito. I can tell, pero siguro baka ganun na nga. Kuwelang sakay niya sa biro ng lalaki na pareho nilang kinatawa. No wonder kung bakit naging successful ka. You're smart. Thank you. Pagtapat na sasakyan sa kanyang shop,
Napansin nga niyang babaeng nakaupo sa gilid ng shop habang may dalang guard na nasa tabi nito. Halatang nakipagtalo pa ang babae sa dalawang security guard ng shop. Salamat sa paghatid. Nakangiting baling niya kay Lucas. Pwede ka muna tumuloy sa loob, may kakausapin lang ako sandali. Aniya sa lalaki. Yeah, sure. Anito at mabilis na umikot sa kabila para pagbuksan si Aya. Lumapit siya sa mga guard at sa babae. Ngunit bago pa man siya makalapit sa mga ito na bigla na lamang lumapit sa kanyang babae. Ma'am, pasensya na po. Ayaw pong umalis kanina pa eh. Sabi ng guard na kaagad sumunod. Okay lang, hayaan mo na siya. Pigil niya sa guard. Naku ma'am, salamat naman at narito ka na. Ito kasi mga bantay mong tatapang. Ayaw akong papasukin sa loob. Tila maamong tupang sabi nito. Okay lang po. Ano po bang maitutulong ko sa inyo? Gusto niya raw po ako makausap? Ani ang ngumiti pa sa ginang. Opo, gusto ko po sana magpasalamat at ibigay ito sa inyo. Nito nakadukot ang isang kamay sa sukbit itong bag at may kung anong kinukuha sa loob nun. Kahit hindi alam ni Aya kung para saan ang pinapapasalamat nito, ngumiti at bahagyang tumango na lamang siya. Mabilis ang mga kamay niya inangat ng ginang isang maliit na botelya mula sa bag nito at mabilis na tinapat sa mukha ni Aya saka sinaboy. Itong dapat sa'yo, gigil na sabi nito. Shit! Amor! Ma'am! Ana's POV. Mula sa hindi kalayuan, kitang-kita ni Anang ginawa ng ginang kay Aya, kaya napangisi ito. Siya ang may idea ng bagay na yon. Salamat niya na pinagbigyan ng kanyang ama ang hiling niya. Flashback. Papa? Gulat na bulalas niya matapos niyang mabungaran sa kanyang unit ang kanyang amang parenting nakaupo sa sala. Pagdating niya galing sa mansyon. Anong ginagawa niyo dito? At saka paano nakapasok kayo dito sa loob? Darling, nakalimutan mo na ba kung sinong bumili sa unit na to? Natural na may duplicate ako. Saka alam mo naman ang nature ng trabaho ko, kaya hindi ka na dapat nagtataka pa. Dumiretso si Ana sa sofa at pabagsak na naupo doon. Then, why are you here? Walang emosyong sabi niya. Your mom called me. May isang tao daw na nagpapasakit sa ulo mo. At kailan ka pa natutong maging concerned sa bagay na yon? Tikwas ang kilay na tanong niya. Ang kanyang mga magulang na dati walang pakialam sa kanya o kahit ang kamustahin man lang ang kalagayan niya, kaya ito ngayon at parehong nagpapakita ng pagdamay sa kanya, hindi tuloy niya alam kung ano namang palabas ang nais gawin ng mga ito. Saka ano naman ngayon sa'yo? Hindi ba wala naman kayong pakialam sa akin? Saka hindi ba dapat naroon ka sa mga tauhan mo at nagmamando ng mga dapat nilang gawin? Tikwas ang kilay na tanong niya. Darling, don't be like that. Alam mo mahal ka namin ng mama mo. Kaya nga ako narito, hindi ba? I want to know kung anong plano mo. Pwede kitang tulungan. Talaga, Papa? Biglang nalaki ang mga mata ni Ana sa sinabi nito. Of course, para saan pa at naging ama mo ako kung hindi naman kita matutulungan sa bagay na magpapasaya sa'yo. Pero paano kung magalit ulit si Mama? Bakit mo pa sasabihin sa kanya kung pwede namang hindi niya malaman? Really, Papa? Pero kilala niyo si Mama, walang hindi siya nalalaman. Believe me, darling, wala siyang malalaman. Ano ba kasing gusto mong gawin? I can help you. Biglang may kumislap sa kanyang idea. Well, mabuti na nga rin siguro para makabawi-bawi ka naman sa mga panahong kulang mo sa akin ng anak mo. I'd like to ruin her beautiful face so that way no one will come after her. If I can see her die too soon, then I'll just break her. Nakangising sabi niya habang iniikot ang ulo. Then your wish granted. Nakangising sagot ng kanyang ama.